Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, September 14, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mga tricycle driver, inihihirit na maipamahagi na rin ang kanilang fuel subsidy mula sa pamahalaan. Wala pang nakikipag-usap o natatanggap na memorandum circular o guidelines ang LGU. Ang problema, tila hindi pa umuusad ang kautusan mula sa national government. Patunay lang na yung mga programa ng gobyerno para sa pagkain ay talagang nakikita natin yung kapabayaan nito. Grupong Bantay Bigas, dismayado sa pamahalaang Marcos Jr. matapos umakyat ang Pilipinas bilang numero 1 importer ng bigas sa buong mundo. Their 10-dash line actually is the best proof that they want to escalate tensions. Defense Chief Chodoro, hindi ang US presence ang nagpapalala sa tensyon sa West Philippine Sea, kundi ang 10-dash line map at presensya ng China. At sa ating arat na segment, Manila International Book Fair muling nagbalik. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mukhang maghihintay pa ng kaunti ang mga tricycle driver bago nila matanggap ang fuel subsidy mula sa pamahalaan. Ayon kasi sa LTFRB, wala pa ang listahan ng mga benepisaryo mula sa mga lokalidad. Habang ang isang LGU naman sa Metro Manila, hinihintay lang naman daw ang utos at koordinasyon mula sa national government. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. As of now, wala pa na kaming advice o anything na basta kami nag-aantay lang kung ano yung para sa amin. Tila naiinip na ang mga driver sa ilalim ng Tricycle Operators and Drivers Association sa Marikina City. Kasunod kasi ng pag-arangkada ng pamamahagi ng fuel subsidy ng pamahalaan sa mga jeepney driver, inihirit nila na masimulan na rin sana ang distribusyon ng ayuda sa kanilang hanay. Nananawagan lang kami sa kanila na sana mabigyan pansin lang kami. Kami nag-aantay lang dito. Kung ano ipasa namin na isabihin na ipasa na requirements, yun ipapasa namin na requirements. 1,000 pisong fuel subsidy ang nakalaan sa mga tricycle driver dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Nagtitiis na lang kami para sa pamilya namin. Pero kung sasabihin na sasapat, alam na ng mga kasamahan ko kung sumasapat pa o hindi pa. Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Interior and Local Government at inaantay na lamang ang listahan ng mga benepisaryo mula sa mga lokalidad. Sa DILG nga, di mo magbibigay ng list sa amin. As of today, wala pang yung certified coming from them. Basta may na-receive lang kami at masettle din yung list na yun, niliyadon namin sila. Pero sa ngayon, ayon mismo sa punong lungsod ng Marikina, wala pang utos mula sa national government ukol rito. Wala pang coordination, wala pang nakikipag-usap o natatanggap na memorandum circular o guidelines ang LGU. Tiniyak naman ng Marikina LGU na handa silang umaksyon agad upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong pinansyal. Lalo na't may agam-agam rin si Mayor Marcy Chodoro. Hindi sana magamit sa politika, lalo na ngayon, panahon ng politika. Dapat nasa LGU dahil ang database, ang record ay nasa LGU. Oras na umarangkada ang subsidiya sa mga tricycle drivers, idediretso ito ng LTFRB sa e-wallet ng mga benepisaryo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, nasa 23,000 na mga tsuper at operator ng jeep ang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, target nilang matapos sa susunod na buwan ang pamamahagi ng ayuda at inaasahan nilang nasa 1.3 million na mga benepisaryo ang makikinabang sa naturang tulong. Dagdag pa ng ahensya, makatatanggap lahat ng eligible PUV drivers at operators ng 10,000 pesos hanggang 6,500 pesos na tulong. Matatandaan nasa 3 billion pesos ang inaprubahan ng Department of Budget and Management para sa fuel subsidy program. Kahapon nag-start na ho tayo na mag-submit o mag-transmit ng mga list of beneficiaries sa Land Bank
gusto ko lang pong liwanagin na inuna po ng LTFRB yung pong mga beneficiaries natin sa public vehicle, katulad po ng mga jeepneys, yung ating pong mga taxis and other modes. Dahil ito po ay nasa jurisdiction po ng LTFRB. Naungusan na ng Pilipinas ang China para maging numero unong importer ng bigas sa buong mundo. Base yan sa ulat ng US Department of Agriculture. Sa kanilang projection sa Grain World Markets and Trade Report, abot na sa 3.8 million metric tons ang importasyon ng Pilipinas sa marketing year 2023 hanggang 2024, habang bababa naman ng China sa 3.5 million metric tons. Dismayado ang grupong Bantay Bigas sa hakbang ng gobyerno sa pagkain. Sinabi ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, dapat singilin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagiging top 1 rice importer ng Pilipinas at patuloy na pagpatay sa lokal na industriya ng palay at bigas. Patunay lang na yung mga programa ng gobyerno para sa pagkain ay talagang nakikita natin yung kapabayaan nito, no? Talagang inasa na niya todo yung ating kakapusan sa pag-i-import. Given na isang agricultural naman sa ang Pilipinas, so nakakahiya no na isa tayo sa pinaka number 1 rice net importer sa buong mundo. Samantala, mariing tinututulan ni Senator Amy Marcos ang ideya ng economic managers ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pansamantalang ibaba sa 0% ang taripa sa importasyon ng bigas. Anya, palalalain nito ang paghihirap ng mga Pilipinong magsasaka. Dagdag pa niya, nitong July at August, wala talagang anihan pero nagsimula naman anya ito ngayong buwan. Kaya inaasahang daragdag na ang supply sa Oktubre. Sinita rin ng Senadora kung bakit hindi bumibili ng lokal na produkto ang National Food Authority. Gayong mayroon namang itong sapat na pondo. Siyempre, bonggang-bongga ako tutol dyan. Unang-una, wala namang krisis sa bigas. Ba't gawa-gawa ng ganyan? Marami pa nagbebenta ng bigas sa Nueva Ecija, sa Isabela, sa amin. Kahapon, may nagtitinda na naman sa South Coast, 25 pesos kada kilo. Sa kaugnay na balita, walang ayudang natanggap ang mga rice retailer na kabilang sa mga maliliit na korporasyon. Base ito sa kautusan ng Department of Social Welfare and Development. Isa dyan si Erwin Bernardino sa mga tinamaan na nakaranas ng pagkalugi dahil sa umiiral na price cap sa bigas. Gayunpaman, napasama naman siya sa dagdag na ayuda ng lokal na pamahalaan ng Marikina City. Kanina nagbigay ng dagdag na 5,000 pisong Marikina, mayroon ding tax exemption ng kalahating taon at libreng upa sa kanilang pwesto ng 2 buwan. Ang DSWD ayaw magbigay sa korporasyon. Kaya nga ang inaano ko, kung paano yun, kung yung maliit na korporasyon lang, kung kaming mag-anak lang, hindi kami makako, nagtitinda kami ng palugi sa palengke. Tax exemption para dun sa pagbabayad nila ng 3rd at 4th quarter ng business tax. Bring renta sa loob ng 2 buwan. Pinag-aaralan ng military officials ng Pinas at Amerika ang pagdaragdag ng EDCA sites sa bansa. Yan ay kasabay naman ng muling paglakas ng presensya ng China sa katubigan ng Pilipinas. Alamin ang detalye sa ating balitang A to Z. Isinisisi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. sa expansionist policy ng Beijing ang paglala ng tensyon sa West Philippine Sea at sa rehiyon. Their 10-dash line actually is the best proof that they want to escalate tensions within the area. Because now even Brunei is affected and India is affected, Nepal is affected. Taliwas ito sa pananaw ni Senator Robin Padilla na pinupuntusan ang presensya ng US Navy aircraft sa resupply mission ng Pinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. In terms of the Philippines, I respectfully disagree. It is the expansionist policy of China
that is actually escalating the tensions, not only between us, but with Vietnam and other actors. Paliwanag pa ng DND chief, sa international airspace naman dumaan ang naturang aircraft ng Estados Unidos. Samantala, muli namang nagbalik sa mga katubigan ng Pinas ang malakas na presensya ng China. Sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, aabot sa 30 Chinese fishing vessels ang namataan sa teritoryo ng bansa nitong unang linggo ng Setyembre, partikular malapit sa Spratly Islands at Ayungin Shoal. Bagay na ayon sa Western Command ay nagpapalala ng tensyon dahil sa potensyal nitong epekto sa soberanya, seguridad at angking likas na yaman ng Pilipinas. Kasabay nito, pinag-aaralan naman ng military officials ng Pinas at USA ang pagrerekomenda ng karagdagang military base sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. General Bronner and I may make recommendations to our senior leaders for the consideration of additional sites, but there's still work to do there before we get to that answer. Sa press briefing sa Camp Aguinaldo matapos ang annual Mutual Defense Board Security Engagement Board meeting, sinabi ni US Indo-Pacific Command Chief Admiral John Aquilino na mahigit 60 proyekto sa 9 na naaprobahang EDCA sites ang idadagdag, liban pa sa 32 projects na una nang naaprubahan. And the United States has identified investment of almost $110 million to those sites to build capability and capacity for the AFP to use every day and for the United States to fall in on when invited. We believe that doing certain things together would bring more value. For instance, training together. So some of these EDCA sites would be designed specifically for joint training. Ilang mga komunidad sa Kapuluan ang maiging binabantayan ng COMELEC katuwang ang ilang state security agencies upang mailayo ang mga botante laban sa election-related violence sa napipintong BSKE sa October 30. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police at Commission on Elections ang komunidad ng Malabang sa Lanao del Sur kung dapat ba itong isailalim sa COMELEC control. Ito ay matapos magpaulan ng bala ang 2 armadong lalaki noong kasagsagan ng paghahain ng kandidatura sa BSKE. Kaya nalalagay under COMELEC control, meron kasing mas nakikialam na iba. Na therefore, even the local government, kinakailangan the COMELEC should be the one to manage the affairs of the local government so that number 1, ma-prevent yung paggamit ng pondo ng bayan. Sa ilalim ng COMELEC control, mabibigyan ng kapangyarihan ang COMELEC na makialam sa pamumuno ng lokal na pamahalaan, partikular na sa bayang may malinaw na banta ng terorismo habang umiiral ang halalan. Lalo na yung presence ng armed groups, yon malamang-lamang na mataas na porsyento na malagay siya under COMELEC control, lalo pat active at naghahasik ng lagim yung armed groups na yan. Kanina, inanunsyo ng COMELEC na 27 lugar sa bansa ang nasa pinakabagong listahan ng isa sa ilalim sa COMELEC Areas of Concern. Bunso dito ng mga suspected at confirmed na election-related violence at pagpatay na may kaugnayan sa papalapit na BSKE. We have 2 in Probarm, 1 in 4A, 1 in Region 5. Pero tumanggi ang komisyon na tukuyin ang eksaktong mga lugar na isa sa ilalim sa Areas of Concern. Idadaan pa raw kasi sa konsolidasyon at kumpirmasyon ang mga naturang datos mula sa monitoring ng kapulisan, militar, Coast Guard at COMELEC. When you say areas of concern, hindi kasi pwedeng PNP lang. Hinihintay nila yung AFP. And it is possible, baka iba yung assessment ng AFP, katulad din ng assessment ko sa assessment nila. So yun ang ating i-reconcile. Sang-ayon naman ang ilang citizens groups sa naturang estratehiya ng gobyerno. A hotspot once may not be a hotspot today. Depende sa condition nga on the ground. Importante malaman natin ito para properly makapag-deploy nga yung law enforcement agencies
na ang trabaho nila ay siguro ng kaligtasan, no, ng mga botante. We think it is a judgment call para hindi rin ma-compromise first yung security, no, ng lahat ng areas, no, even yung mga isolated areas na makita natin ma-maintain talaga yung free election violence. Mababatid na una nang nag-imbestiga ang Commission on Human Rights sa tigi-isang kaso ng pagpatay sa mga naghahain ng kandidatura para sa BSKE sa tigi-isang barangay mula Albay, Batangas, Cotabato at Zamboanga. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Cuteness overload ang hatid ng dalawang military working dogs na sina Muji at Puti. Sa mga larawan na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines Visayas Command, ginawaran ng Military Dog Achievement Medal sina Muji at Puti. Salamat sa kanilang hindi matatawarang suporta sa militar sa Visayas. Bilang Army Tracker Dogs, ang dalawang aso ay malaki ang naitulong sa pagkakadiskubre ng katawan ng isang NPA terrorist at ilan pang mga armas sa Negros Oriental. Saludo po kami sa inyong mga very good doggies. Susunod sa ating Balitang A to Z Sports, ano ang strategy ng Gilas Pilipinas ngayong papalapit na ang Asian Games? At mamaya sa ating Arat Na segment, pasyalan natin ang Manila International Book Fair. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Aprobado na sa komite ng Kamara ang panukalang 5.768 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman at Marikina 2nd District Representative Estela Kimbo, target nilang maipasa ang 2024 national budget sa September 27. Sinabi rin ng mambabatas na bukod sa pambansang pondo, inaprubahan din ng Kongreso ang kontrobersyal na confidential at intelligence fund ng iba't ibang ahensya. Magsisimula sa September 19 ang pagdinig sa plenaryo para sa pambansang pondo. Matatandaang ito na ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng Pilipinas at base sa National Expenditure Program. Yes, so we approved the bill at the committee level, and so that's the committee report, and we also approved the schedule of the plenary debates. So we are beginning September 19 and hopefully approving the bill on third reading September 27. Bilang pakikisa sa nalalapit na World Teachers Day, inilabas na ng Department of Budget and Management ang nasa 11.6 billion pesos na pondo para sa 2021 performance-based bonus sa mahigit 920,000 na mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, marapat lamang na mabigyan ng bonus ang mga guro dahil sa ipinakita nitong dedikasyon sa trabaho. Nilinaw naman na ahensya na kasama na rin sa nasasabing pondo ang natenggang insentibo para sa mga guro mula sa 16 na rehiyon sa bansa matapos ilabas ang Notice of Cash Allocations at Special Allotment Release Orders. Ibinalik naman ng DBM sa Department of Education ang mga dokumento para sa mga non-teaching personnel dahil may mga nadobleng pangalan, maling impormasyon at hindi makitang pangalan sa mga personnel services ng ahensya. Hinamon ng kampo ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na pangalanan ang umano'y mga lokal na warlord na pumoprotekta kay Teves. Ayon sa legal counsel nitong si Attorney Ferdinand Topacio, nakarating sa kanila na sinabi umano ni Remulla na kaya malakas ang loob nitong magpaikot-ikot sa Southeast Asia ay dahil sa proteksyong nakukuha nito sa mga warlord. Iginiit din ng kampo ni Teves na dapat lahat ng inilalabas ni Remulla ay may sapat na ebidensya. Samantala, pinaghahandaan naman ng Department of Justice ang pagsulat ng liham sa United Nations para ipaalam ang tungkol sa inilabas na arrest warrant para sa dating mambabatas.
Nakatanggap ng pagkilala si Chief Justice Alexander Gesmundo mula sa American Judges Association. Siya ang kauna-unahang maestrado mula sa ibang bansa na nakatanggap ng parangal na Chief Justice Richard W. Holmes Award of Merit sa 2023 ADJA Awards sa Honolulu, Hawaii nitong linggo. Samantala, pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na target magbigay ng degree sa mga undergraduate working professional. Sa ilalim nito, pagtitibayin ng expanded tertiary education equivalency at accreditation program. Aabot sa 30 Filipino-Americans sa encampment sa Los Angeles ang nangangailangan ng temporary shelter. Sa post ng isang concerned citizen sa Facebook group na SoCal Pinoys, nananawagan ito ng assistance para sa mga nasabing kababayan, gaya ng damit, malinis na tubig at pagkain. Nakapagpadala na naman ng tulong ang Philippine Consulate doon at City Government ng LA. Focus sa pag-eensayo. Ito ang strategy ngayon ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone habang papalapit ang Asian Games. Kanina, sabayang nag-ensayo si Cone at ang Men's National Basketball Team kasama ang Gilas Women's sa PhilSports Arena sa Pasig City. Pinuksan ito sa publiko para mabigyan ng pagkakataon ng Gilas players na makasalamuha ang fans. Paniwala ni Cone, makatutulong ito sa mga manlalaro na makitang mas malaki kaysa sa kanilang mga sarili ang bitbiti ng karangalan ng bansa. Gayunpaman, aminado ang coach na kailangan pa nilang magpakahusay para maabot ang target na ginto sa ASEAN na arangkada na bago ang katapusan ng buwan. If we had to play the Asian Games tomorrow, patay, we'd be dead. Without it, we're not good enough. But we still got 2 weeks, and guys are getting better every day. And we don't need to be good today, but we need to be good when we play our first game against Bahrain. Excited ako. Sobrang ganda ng lineup namin. Ganda ng pinapractice namin. Kahit na konti lang yung time namin, I'm sure bibigay namin yung best effort namin. Sa aming pagbabalik, isang treat para sa mga bookworm, Manila International Book Fair muling nagbalik. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Manila International Book Fair o MIBF is back. Ano-ano nga bang mga libro ang makikita at mabibili? Arat na at alamin sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Sa mga bookworms dyan, ready na ba kayo? Abay, ano pang hinihintay nyo? Arat na dito sa Manila International Book Fair. Dito lang yan sa SMX Convention, kung saan libu-libong libro ang naghihintay para sa inyo. Nagsimula ng umarangkada ang tinaguriang biggest book fair dito sa Pinas. Tampok dito ang iba't ibang klasing librong hinahanap mo. Hindi lang for adults dahil maging ang mga kids enjoy sa mga nakakaaliw na storybooks with free art workshops pa, handog ng Chikiting Book Station. Pinangunahan yan ng dalawang mahuhusay na may akda ng mga pambatang libro na sina Sally Eugenio at Christopher Angelo Vargas. Masarap magsulat ng pambata kasi nagiging bata ka ulit. Diba? Pag nakipag-usap ka sa isang bata, ang dami mong natututunan unknowingly. Iba kasi kapag nagsusulat ka para sa bata, syempre meron pa rin dun yung educational, tsaka meron dun yung para sa values. Magandang pagkakataon rin ito para ma-meet and greet ang paborito niyong author. Gaya na lamang ni Jello na inabutan naming nagpapa-autograph signing kay Kevin Eric Raimundo na isang author ng librong TK Baby na nakaka-relate sa pagbabalik tanaw ng kanyang kabataan. First time ko and grabe yung expectation, ang saya-saya. I started collecting them nung nag-start po si Sir TK gumawa ng ganito. TK.
So it's about 90s nostalgia, batang 90s siya. Aside from political or social commentary, meron akong slice of life, and then yung Baby TK, yung mga kalokohan ko nung kabataan ko. Ilang book lovers naman ang feeling excited para sa unang araw ng MIBF. Actually excited because I see lots of books, academics, then novels, then different kinds of books. Mula sa mga bagong labas na libro, award-winning at mga classic na talaga namang kapupulutan ng aral, layunin ng book fair na mailapit ang tao at komunidad sa mga libro, lalo na sa mga kabataang exposed sa mga gadget at bagong teknolohiya. Online nga lahat na ginagawa mo at you do not always trust Google because Google naman, hindi din naman maraming information sa Google na hindi naman tama. So kailangan may update din ang knowledge. Maliban dyan ay upang iangat at kilalanin ang husay ng mga Pinoy author and writers, hindi lamang sa Pinas kundi maging international. Mensahe naman ng ilang manunulat at may akda sa mga nais gumawa ng libro. Writing is not all about you being famous. It's all about teaching. Pinapakita ng pagsusulat para sa mga aspiring writers yung totoong mukha ng buhay. Yeah, for aspiring writers, just write. If you have an idea, put it on paper. Para sa mga gustong humabol, ang MIBF ay bukas simula ngayong araw, September 14 hanggang 17, 10 a.m. to 8 p.m. Dito pa rin sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang German diarist na si Anne Frank. Ayon kay Frank, walang sinuman ang naging mahirap sa pagiging mapagbigay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!